Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. At ito, pag-usapan po natin itong mga maiinit na issue. Naku po, si BP Sara nakipagsanib puwersa na kay Amy at saka dito kay Camille Villar. Naku po, pag-usapan natin yan ha. Kasi alam nyo mga kababayan, sa tingin ko, dapat po tayong maging mapagmatsyag dahil delicate so itong mga nangyayari na ito. Pangalawa, pag-usapan din natin yung sabi nila, simula na daw ang dayaan sa eleksyon. Naku naman, naku, hindi maganda yan. Kasi marami yung nagre-reklamo mga OFW tungkol po sa kanilang pagboto. Sabi ko nga, mga kababayan, dapat to, dito ngayon pa lang, pinag-uusapan na ho ito kasi baka mamaya, pag-usapan ho ito, pagtapos na eleksyon, wala na, finish na. Alam mo naman mangyayari, pagtapos na eleksyon, kahit anong pang reklamo, wala na po yan, di ba ho? So ito, pag-usapan po natin tong issue ng eleksyon ngayon pa lamang po, ng botohan, o di ba? O, ito, simulan na natin. Una sa lahat, itong usapin patungkol po dito sa litratong naglabasan, yung kay BP Sara Duterte, kasama ho si Senator Amy at saka si Camille Villar. Naku, ito tuloy, yan. Kumakalat ngayon ang mga litrato ni Vice President Sara Duterte na ini-endorso sina Camille Villar at Senator Amy Marcos. Pero ipinagkibit balikat lamang yan ng campaign manager ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Pinag-uusapan ngayon sa social media ang larawang ito ni Vice President Sara Duterte kasama ang tumatakbong senador sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na si Camille Villar. Kasama rin sa litrato ang ama ni Camille na si Manny Villar. Pinost yan ni Attorney Harry Roque at may caption na "Politics is addition after all." Kumakalat din ang larawang ito na magkasama sina VP Sara at Senator Amy Marcos na kamakailan lang ay kumala sa alyansa. Kanina nga inilabas na ni Senator Amy ang endorsement video sa kanya ng bise. Ang hindi ka-alyansa. Marami ang nagsasalita. Pero matatanda ang sinabi noon ni VP Sara na wala siyang i-endorsong kandidato sa Bilang Pilipino 2025. Nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Naku. Ano masasabi nyo dito? Ako medyo... Gusto nyo na real talk? O, wag na lang. Baka may masaktan. Mahirap pagka mag-real talk tayo dito. Alam nyo mga kababayan, hindi ko talaga alam kung anong dahilan na bakit nag-endorse si BP Sara Duterte. Alam nyo mga kababayan, if there is one thing about BP Sara Duterte, yan po yung siya ho ay unpredictable pagdating sa mga galawan niya sa politika. Alam mo yung sinabi niya yan, I think it was sa Hong Kong ho niya yung sinabi. Ayan po ay bago po magkaroon ng pagdukot o pagkidnap kay Pangulong Duterte. And I think, dahil dun sa ginawa ni Senator Amy, dun sa hearing, at ginawa niya ng magandang hearing. To be honest, it is good. The hearing was so good. It was helpful. Kasi importante po yun. Dahil sabi ko nga sa inyo, yung labanan ngayon ay hindi lang labanan ng sigawan. Hindi lang po yan labanan na pang Pilipinas lang. Ang labanan po niyan ay international. So kung hindi ho pag-uusapan international ay mahirap po. Hindi nga, sabi nga nila, hindi kaya ginawa yung hearing ni Senator Amy para po sa konklusyon at ito po ay madala sa ICC para bilang ebidensya na there was an illegal arrest that happened, that it was not parang it didn't follow yung ating due process. Maaari. Actually, that's a good point. Okay? Maybe, that's the deal. Okay? I really don't know. Between Senator Amy and BP Sara Duterte. But for me, okay, this is just for me. You may disagree and let's agree to disagree. Ika nga, tayo ay pwede naman po magsama-sama pa rin kahit we disagree on matters like this. Kasi may mga parang nakikita ako mga vlogger na lumilin doon sa
sa parang gusto nila yung strategy na isama si Senator Amy. Basta for me, ako, itong masasabi ko lang dyan. Masasabi ko lang. One, ang nakikita kong dahilan ng iba na mga nagpo-post na mga vlogger, sinasabi nilang kailangan daw kasi dahil baka mahina yung sampung kandidato, ika nga. Ibig sabihin yung Duterte, di ba? Ibig sabihin posible na baka naman kailangan natin ng mas malakas, di ba? Ika nga. Okay? Pero gayunpaman para sa akin, panindigan natin. Ako naniniwala Naniniwala na kaya. May 11 ng eleksyon, di ba? So we have more time to convince people. Ang ngayon, ang dating parang we lose hope doon sa di ba? To lose hope dito sa issue na hindi kakayanin ng 10 kandidato natin. Huwag ganun. Para sa akin, napuprostrate ako kung ganun ang perspektibo natin. Di ba? O, tuloy muna natin to. Ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Nang matanong naman ang palasyo tungkol sa umunoy pag-endorso ni VP Sara sa ilang kandidato ng alyansa, ano man po yung iba pang mga detalye patungkol po dito sa recent incidents ay si Congressman Toby Chanco po ang may authority to talk about. Pero ang campaign manager ng alyansa na si Congressman Toby Chanco tila hindi ito ininda. Welcome nga raw ang mga ganitong pag-endorso dahil sa eleksyon, anumang suporta ay malaking bagay. Katunayan, nakuha ng ilang taga-alyansa ang suporta ni One Cebu Party Head Governor Gwen. So parang sinasabi ngayon dito ni Chanco na malaki daw yung parang thankful pa daw siya kuno. Na kaysa to si Camille Villar naman ay in-endorse ni VP Sara Duterte. Ako ganito lang ito lang sa akin lang naman po ito. Doon sa kay Camille Villar, ibang kaso yun Bakit to kanyo? Si Amy Marcos particular, ay alam naman po natin ang karakas ng mga Marcos. Kahit pagbali-baligtarin mo, sila talaga mambubudol. Diba? Nangako yung kanyang kapatid, si BBM, nangako kay VP Sara Duterte tungkol sa ICC. Hindi niya papapasukin ng ICC. Ano nangyari? Nabudol tayo. Nabudol pala kayo. Hindi ako bumoto dyan. Hindi ko sinisisi. Kaya lang, mga kababayan, doon sa mga nagsabing nabudol sila ni BBM, tapos ngayon papayag na naman kayo na etong si Amy iboto ninyo dahil sa pagdating ng impeachment malamang bumoto against the impeachment of VP Sara Duterte. Kasi yan pa yung pangalawang naririnig ko Iboto natin yan kasi sigurado tayong against sa impeachment yan. So, pag naipanalo yan si Senator Amy, against yan sa impeachment. Di ba? Ang dami-dami kong kilalang against sa impeachment na hindi naman dapat yan. Ang dami-dami dyan. Ako sigurado ako dito kay Camille. Kaya nga ibang issue itong kay Camille. Sa mga Villar, talagang ever since, hindi bumaluktot. Ever since, loyal, kaibigan ng mga Duterte. Ang Villar talagang loyal po yan, tapat po sa mga Duterte yan. Mula sa tatay, sa asawa, sa anak, yung si Mark, kaya din ito si Camille. Ibang issue yun. Pero pagdating mo dito kay Senator Amy, ano ang proof nito o ano yung masasabi mo mas matibay na sandigan para pagkatiwalaan natin ito? Diba? Meron na itong record Yung kanyang pamilya may record na ng bubudol. Diba? Bakit? Paliwanag ko lang sa inyo, ha? Ilapit-lapit ko lang tupuan. Bakit kanyo? Tandaan ninyo, si Senator Amy ang nakiusap kay VP Sara Duterte para maging Vice President ni BBM. At ang kanyang, di ba, sinabi niya pa nga, hindi mananalo ito pagka hindi mo sinamahan.
Ibig sabihin, mga kababayan, ang tunay na close talaga kay BP Sara Duterte si Senator Amy. Siya ang dahilan kung bakit nakipag-team up si BP Sara Duterte kay BBM. Diba? Tas eto na naman siya. Kung ano man ang pinangako niya, sa tingin ko budol na naman ho ito. Nangako siya dati. Sana pinanagutan niya yun. Diba? Sana ho pinanagutan niya yung kanyang pangako na ano. Hindi kasi pwedeng sabihin, hindi, kapatid ko yun. Ano nang palusot yan? Diba? Hindi pwede yun. Ikaw ang party ka na nagsabi noon na nakipag-deal. Ngayon, you failed. Tapos, diba, itong kidnapping naganap kay Pangulong Duterte, pinuntirya niya ba yung kapatid niya? Hindi. Doon sa hearing, malinaw na merong higher up na nag-utos. Merong nag-utos. Hindi lang si Rimulya, hindi lamang po si Marbil, meron talaga nag-utos sa taas. Pinuntirya ba ni Senator Amy yung kapatid niya? Sino ho? Sabi ko nga ho sa inyo si BBM talaga mastermind yan. Bakit? Sino ba nag-promote kay Torre ng 2 beses? Si BBM. Wala namang iba bakit? Sasabihin nila, hindi si BBM yan. Diba? Alinaw nun Garcia. Sa campaign rally nitong weekend sa Cebu, inendorso ni Garcia sina Manny Pacquiao, Tito Soto, Ping Lacson, Bong Revilla, Pia Cayetano, Camille Villar, Francis Tolentino, Benher Abanos at Abby Binay. Wala sina Senator Amy Marcos, Tito Lapid at Erwin Tulfo. Ayon kay Governor Garcia, nakabatay sa ideolohiya at prinsipyo ng kanilang partido ang pagsuporta nila sa kandidato. Ang pinili raw nila ay yung may malasakit sa Cebu, pero may patama siya sa mga nasa pamahalaan. Ambot lang karon hinoon sa kauluhan. Itong mga dagko dito, sige away-away. Pag-away lang mo dihag inyo. Ay, miga pila diri. Walang pinangalanan ang gobernadora pero giit niya, walang mabuting naidulot sa bansa ang pag-aaway ng mga nasa itaas. Amoy pagpili sa inyong impyerno kay dinhi sa Subo, langit ang among gitinguha. Ayaw tugti ang mga kampon sa kangitngit nga maoy magbuak-buak na usab kanato. Nilinaw naman ni Garcia na nirerespeto niya si Pangulong Bongbong Marcos at kailanman daw hindi siya nagsalita laban sa mga Duterte lalo't malaki raw ang utang na loob niya sa dating Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Pero gumigit na ka. Yun ang ang problema. Gumigit na ka, madam. So, whatever palusot mo na kesyo, hindi ka namumulitika, ayaw mo ng politika. The mere fact na ang mga pinili mong mga senatorial ay galing sa alyansa, nagsalita ka na. Ayaw mo lang mapahamak. Kasi siyempre, alam mo naman, pag ngayon kinontra mo ang administrasyon, delegates ka. Totoo naman So, ibig sabihin, ikaw ang namumulitika, Madam Gwen, Madam Governor Gwen. Bakit? Kasi ayaw mong panindigan ng tama. Alam mo na tama, kaya ka nga hindi bumanat sa mga Duterte. Alam mong meron tama si Pangulong Duterte. Pero bakit hindi mo mabanatan ang Marcos o di kaya kinampihan mo pa yung mga senador? Kasi nga, takot ka. Ganun lang simple yun. Takot ka na pag ikaw kumontra sa gobyerno, pag ikaw kumontra kay Marcos, delegates ka. That's the truth. Diba? Huwag na tayo magpaikot-ikot. Ayun po ang katotohanan. Takot po kayo. Wala kayong prinsipyo. Kaya nyo, ngayon kasi hindi na ako, I understand, sabi nga nila, ay yung mga sinasabing, politics is addition, not subtraction or whatsoever, ever. Oo, pero ito yung time na masyado na yung ginawa ng kasamaan ng Marcos administration. Masyado na yung nababoy ang ating bayan. Masyado na yung batas ginagahasa, binababoy. Wala nang sinusunod na batas. Sila na ang batas. Yung pagdukod kay Pangulong Duterte, that's below the belt, There is another way
of fighting your opposition o your, sabi mo ng enemy, di ba? Yung hindi below the belt. Meron naman ganun eh. Yeah, halimbawa, anong ibig ko sabihin? Sa boxing, labanan yan eh. Suntukan talaga yan, sakitan yan. Patutumbahin mo pa nga di ba? Okay lang yan kasi parte yan ng sports, ika nga. Parte yan ng labanan. Sa politika ganun din. Patutumbahin mo rin yung kalaban mo sa politika. Tatalunin mo nga so you will do everything to do it. I understand. That's part of the game. Politics is like a game. Parte yan. Yung sa atin, di ba kaya nga sinasabi nila sa politika, there is no permanent friends and there are no permanent enemies. Nagkakabati-bati, mag-aaway lang, magkakabati. Ganun eh. That's politics. Okay? Pero mga kababayan, hindi ko matatanggap yung ginawang below the belt ng kalaban o itong si Marcos at si Romualdez. Below the belt po yung ginawa nila kay Pangulong Duterte. That's beyond politics. That's a devil's act. Ika nga. May pagkademonyo na yung ginawang Hindi binigyan ng due process yung tao. At tanda na, sabi nga, kahit man lang awa, wala. I mean, hindi po yun hindi na makatao. Makademonyo na talaga yung ganong klaseng galawan. Di ba? Okay lang sa akin, kuwari, kontrahin mo, idemanda mo dito sa husgado sa Pilipinas, ipaaresto mo dahil may ukaran sa Pilipinas. Okay yun eh. I mean, okay. Parte talaga ng politika yan eh. Batuhan eh. Di ba? Kasama talaga sa buhay yan eh. Tanggap nga ni Pangulong Duterte at sanay na huyan sa ganyan. Tandaan ninyo. Si Pangulong Duterte sanay yan sa local politics. Ibig sabihin, talaga nga naman kung batuhan at batuhan lang naman din ng putik, kaya niyang tanggapin ng lahat ng putik, ilagan at ibato pabalik sa'yo. Yeah? Nangyari naman yan in 2016. Pero itong ginawa nila, ito below the belt talaga. Kaya sa tingin ko, mga kababayan, sa tingin ko lang naman, hindi pwede dito yung gitna. Meron niya ako narinig Sa ako ba napanood na video yun? Basta may napanood ako nag-trending na video. Ang problema kasi kay Senator Amy, gumit na siya. Tandaan ninyo, ang mga gumigit na nasasagasaan. Ito to. Alam mo na, ang ganda ng logic na yun. Pag ikaw gumit na ka sa karsada, nasasagasaan ka. Kaya it's either nandun ka sa kabila o nandito ka sa kabila. Pag gumit na ka, bangga ka sigurado. Makakatagal ka for a meantime kasi umiilag sa'yo. Pero pagka sa sobrang gulo na ng trapiko, bangga ka dyan. Ganon po ang ginawa ni Senator Amy. Kaya sa tingin ko, it's too late. Honestly, yung ginawa niyang hearing, ilang beses ko na nilabas sa vlog ko na yan, na gusto ko yung ginawa niya. Let's give credit to her sa paggawa nun. Pero itong latest niya na video, hindi ko nagustuhan. Parang ginamit lang yung hearing na yun para sa ad niya. I'm sorry I mean suportado ko si VP Sara Duterte, suportado ko mga Duterte. I will never stop supporting the Duterte maging sa 2028. Pero I think medyo mali itong desisyon na ito. Sa tingin ko hindi maganda at hindi makakabuti sa paninindigan ng Duterte. I really hope, I really hope PDP as well as the entire leadership of Duterte team will not accept Senator Amy. Kasi this is not about just Duterte and Marcos. This is about standing on the right issue. Standing on the principled policy
Ibig sabihin nyo may prinsipyo na polisiya. Wala ho dyan si Amy. Sorry wala ho si Amy dun sa prinsipyo. Kasi kung talaga may prinsipyo siya, pinuntir niya na kapatid niya. Alam niya na nagiging inutil na yung kapatid niya. Bakit di niya madiretso? Bakit di niya sabihin? Because it's understandable. She is protecting her brother. Period. It will never change. So whatever issue na dumating sa buhay natin, sa Pilipinas particular na, hindi na magbabago yung kanyang pananaw dun. She will always protect her brother. Paulit-ulit yun. She will always protect her brother no matter what. So lagi niyang ilulusot yung kapatid niya sa mga katarantaduhang ginagawa nito. So, in other words, hindi ho prinsipyo yun. Diba? Sabi nga, blood is thicker than water. Ganun talaga. Wala na. So, bakit tayo umaasa? I mean, kung... Hindi ko sinasabing pero kung that what it takes to show the prinsipyo na pinaninindigan natin, then let it be. Basta tayo, maninindigan tayo sa Duterte because of the principle. More than anything else, whether we win or lose, prinsipyo ang ating paninindigan dito. Hindi lang kasi winnable. I mean, ito ang pananaw ko Dahil sa pagsali nun, masihina pa Kasi para tuloy naging trapo dating. Sorry real talk, pero sa akin, ganun ang dating Para tuloy tayo naging trapo kung tatanggapin natin yan. Yun lang. Para sa akin po yun. Maaring mali ako. Maaring iba rin ang opinion nyo. Nasa sa inyo yun. Kanya-kanya ho tayong opinion. Kahit kami mga vlogger, di ho kami nag-uusap kung ano ba prinsipyo ninyo. Kailangan ba tayong pare-pareho ng prinsipyo? Kahit nga po ako sa Banateros Pag ako nag-message sa kanila, although kadalasan dahil nga sa mga nakukuha naming info, ako sinasabi ko nga sa kanila, basta ako out ako kay Amy. Minesis ko na kagad sila kanina ba yun o kahapon. Sabi ko sa kanila, no ako kay Amy, yes ako kay Camille Villar. Kasi talaga naman si Camille Villar, talaga namang ang Villar, una, si Camille Villar hindi pumirma ng impeachment. Pangalawa, si Camille Villar at ang kanyang family ay talagang loyal sa mga Duterte. Hindi na walang question doon. Hindi never nilang binetray ang mga Duterte hanggang kaduluduluhan. So, wala akong makikitang questionable pagdating sa kanila. Maybe the only thing that ang mag-aaring questionable sa kanila is yung tinatawag na dynasty. Sa akin, dynasty, sa tingin ko naman hindi masama per se. Diba? Ang dynasty per se hindi masama kasi maaari namang may mga talagang pamilya na maayos. Bakit hindi boto lahat? Kahit tumatakbo pa silang lahat. Diba? Pero meron din naman pamilya hindi maayos. It's more than sa akin lang hindi po yun. Hindi ho yun basihan. Okay? Hindi ho yun basihan para hindi ko suportahan si Camille Villar. Para ho sa akin sinusuportahan ko ho yun. Kaya yun lang naman po sa akin. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta pa
bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng